Hello fam, welcome back to another vlog. So 10 AM na ngayon and nandito tayo sa Ayala Circuit Makati dahil today ay mag-a-apply tayo ng Schengen visa ulit. So nag-decide ako na mag-apply ulit fam ng Schengen visa dahil gusto ko ulit bumalik ng Europe and we're gonna do DIY style this time around. Although hindi ko pa nagagawa yung itinerary ko talaga, wala pa akong mga final countries na i-visit. Pero top of my mind, I wanna visit yung mga countries na may Christmas markets and Switzerland, no? Parang if there's a country in Europe na gusto ko talagang balikan, Switzerland yun. Pero tignan natin, no? Hindi ko pa naman final talaga yung aking itinerary. So ngayon, may schedule tayo ng visa application sa Switzerland na embassy, no? Dito sa VFS Makati. And nagpatulong ako kay SMB Travel, no? Kasi if you remember fam, yung last Europe trip natin, si SMB Travel din yung tumulong sa atin sa visa application and sobrang hassle-free talaga. Kaya ngayon na mag-a-apply ulit ako ng visa, kahit na magdi-DIY tayo, nag-ask pa rin ako ng assistance kay SMB Travel para matulungan nila tayo and mas less hassle yung pag-a-apply natin. So ginawa ko, kinontak ko sila and nag-ask ako ng assistance. Tapos usually, magsisend yan sila ng questionnaire. So you just have to fill it out. Mga important details yun kasi sila yung magta-type ng visa application mo. Tapos ipapakonfirm nila sa iyo kung tama yung ginawa nilang visa application form. Tapos sila yung magpiprint nun and all. Sila na rin gagawa ng cover letter kung kailangan. Tapos ibibigay nila sa iyo yung list of requirements. So ito yung mga list of requirements na binigay nila sa akin. Number 1 is yung Schengen visa size photos, 2 pieces. Number 2 is original PSA document, no, birth certificate siya. Tapos photocopy din ng birth certificate. So dapat daw lahat ng mga papers na gagamitin is A4 size except lang sa bank certificates, no? Tapos number 3, original copy of current passport and at least 2 previous old passports. In my case, isa lang naman yung passport ko, so isa lang yung ipapasa natin. Tapos colored photocopies of current passport bio page, travel stamp and visas, and back page. Tapos A4 din yan. And the next is land title or proof of ownership if applicable. Kailangan din colored. Tapos nagpasa ako ng bank statement na 6 months tapos bank cert with ADB. And then manghihingi din sila ng annual ITR or kung wala naman kayo, affidavit of no ITR. And then kung freelancer din kayo, manghihingi sila ng explanation letter of no COE or company ID. Pero kung employed naman kayo, yun, pasa din ng COE tapos company ID na photocopy. So ilan sa mga requirements pa is pati yung photocopy ng marriage certificate kasama and then PRC if applicable. So yan lang ang mga requirements na hiningi sa akin ni SMB Travel. Madali lang siyang kunin fam, no? Tapos ayun, sila na bahala sa cover letter. Tapos i-review nila yung papers mo bago yung appointment. Also meron silang tao din dito sa VFS na sasalubong sa'yo. Iabot nila yung application form, yung cover letter and kung ano pa yung ipiprint nila. Tapos sasalubungin kayo nila dito bago kayo umakyat doon sa application center sa VFS. So 11 AM ang schedule ko ng visa application and 10:15 na ng umaga ngayon. Ang aga natin. Kachat ko nga si Hazel kasi nag-update kami. Sabi niya, lagi daw akong maaga. Napansin niya na ang OA ko daw sa aga. Like, wala pang 1 hour before ready na ako. Ganun. Sabi ko kasi ayokong ma-stress, ayokong nagmamadali. Ganun. Kaya, make sure ko na laging maaga sa schedule, no, para hindi tayo nagmamadali talaga. So ngayon, labas na tayo fam. Dito sa VFS na try ko nang pumunta dito pero yung Australian visa yung pinrocess natin noon. Dito ako nag-biometrics. So hindi ko lang yata na-vlog. Pero bawal kasi dito fam magdala ng food, drinks, pati gadgets. Bawal. Alam ko sa Australia noon pinagbawal pa yung Apple Watch, kung may mga iPad ka, cellphone. So ngayon, tinanong ko yung staff ng SMB Travel. Pwede lang daw magdala ng phone. Tapos, documents. So, yan lang ang dadalhin natin. So, yeah, ready na tayo, fam. Ito na yung aking documents. Akit na tayo. Okay, dito na ako sa loob ng mall. Nakalimutan kong i-mention, fam, nakasama pala sa ibibigay ni SMB Travel is number 1, yung reservation flight ticket. Number 2 is reservation hotel. Number 3 is day-to-day itinerary. And number 4, travel insurance. Kaya kung magpapasis kayo sa kanila, mas madali na. Okay, fam, dito na ako sa may baba ng application center. Circuit Makati Tower 2. So, ito na si JM, ang staff ng SMB Travel. So, dala na niya yung mga documents na i-add natin. So, nag-add din pala ako ng ties, no? Bukod sa land title, nagpasa din ako ng ORCR ng sasakyan. Tapos, yung page ko, nag-print out ako na screenshot ng YouTube, tsaka yung portfolio as a social media content creator. Alright, okay na tayo, fam. So, inisa-isa naman ni SMB yung mga requirements natin. Complete. Grabe, no? Pinasikaso ko to kaninang madaling araw lang
pagdating natin. Kasi galing pa tayong Korea, kapabalik lang natin kagabi or kaninang madaling araw. 3 oras pa lang yung tulog. Anyway, ready na tayo. Hello fam! So tapos na tayo doon sa VFS Global. And nandito na tayo sa BGC. Mag-lunch tayo with Maki and Aiba. Anyo! Hindi na talaga natutulog si JM. Walang pantulog yan. So, fresh from office. Ikaw? Sa Basulta. Ayan, fresh from Sambas. Lunch break na po guys. Yeah. Tapos may dalawa akong visitors. Visitors! Kain tayo. Thank Matcha you. naman tayo. From Arabica. Matcha latte. Hello fam, welcome back to another vlog. So Thursday na ngayon and ika-third day na simula nung nag-apply tayo ng Schengen visa. And kaninang umaga ay naka-receive na ako ng text from VFS na ready na yung passport ko for pick-up. Kasi during the application, mamimili ka kung for pick-up or ipapadeliver mo yung passport mo. So pinili ko is pick up para mabilis. Para once available na, pupuntahan ko na lang doon. Although for sure mabilis din naman yung courier, pero baka tumagal din ng a day or 2, di ba? So mas mabilis kung pipick upin. Kaya ngayon ay papunta tayo ng VFS Makati. And pipick upin na natin ang ating passport. Hoping for a positive result ng ating visa application. Dito kami ngayon sa Starbucks fam. Take out muna tayo ng coffee. Bilhin na natin si baby ng choco chip cream. Nagko-collect ko ng stickers because I want the tumbler na black na sa kanilang Christmas edition na tumbler. Di ba Christmas tradition yan ng Starbucks? Dati nga yearly nagko-collect talaga ako ng planner. Makakapag-claim na tayo. So story time fam, nakaipon ako ng stickers kasi nag-coffee kami kagabi sa Starbucks sa Vermosa. Kasama yung family nila Casmers, pati family nila Cas Hannah and Cas Karen. So marami kami, parang total of 11 drinks yung nabili namin kagabi. Share ko yung picture namin dito kagabi. Thank you! Yay! Ito na. Mamaya pakita ko na lang sa inyo. Hello fam, so nandito na ako sa Circuit Makati. Dito tayo nag-park sa basement. Ngayon paakyat na ako doon sa VFS. Same lang din kung saan tayo nagpasa ng application, doon din natin pipick up eh. 2 p.m. to 4 p.m. ang pick up schedule. 3:18 na. So sakto lang tayo before 4 p.m. Mapipick up natin yung passport natin. Okay, dito na tayo. Circuit Corporate Center 2. Ket na tayo. Okay, nakalabas na ako fam. Mabilis lang naman, iaabot lang yung paper sa kanila. Tapos, ibibigay na sa iyo yung passport mo. So, iaabot nila ng ganito. So, naka-plastic pa siya. Hindi ko pa actually binuksan. Kinakabahan kasi ako. So, buksan na lang natin doon kay Tokyo. Ewan ko, kahit na medyo marami-rami na rin yung tatak ng passport ko, kinakabahan pa rin talaga ako sa mga visa applications. Kasi hindi mo alam talaga kung mag-grant ka or hindi, di ba? Sige, punta na muna tayo kay Tokyo. Okay fam, ito na ang ating passport. Hinihinaan ko na yung boses ko kasi dyan si baby nakatulog na siya. So, halika na, buksan na natin ang ating passport. Yun yung nakakakabay kasi habang hinahanap nila yung passport, hindi nila sinasabi kung pasado ka ba o hindi. Kumbaga, ibibigay lang nila itong envelope na to sa iyo. Yun lang. Tapos, ikaw natitingin kung nag-grant ka ba or hindi. Okay, so ito na yung passport ko fam. Meron siyang isang papel na nakalagay. Letter from Switzerland Embassy. Dear visitor, the embassy would like to point out that the border authorities examined at the time of your entry whether the legal entry requirements are still met. Therefore, the embassy advises you to carry with you copies of the documents which you enclosed with your visa application. This will help to make the border control procedure easier and prevent you from being delayed at the border. After receiving your visa, please check it for possible mistakes, name, duration of your planned stay, and if necessary, return it to the embassy for correction at your earliest convenience. Have a pleasant journey. So, ito na. Napin na natin kung nag-grant tayo. Well, sa message pa lang kasi parang nagbigay na sila ng visa, di ba? Yay, ito na fam. Granted tayo ng Schengen visa ng Switzerland Embassy. So, ayan fam, nag-grant po tayo ng Schengen visa, no? For Switzerland. Yay! So again fam, tayo po ay nagpa-assist kay SMB Travel para less hassle na yung application natin. And ang gusto ko kasi talaga sa kanila, sila na yung magpa-provide ng mga flight reservations, hotel reservations. Diba kasi kapag DIY, medyo challenge sa atin yung mga DIY travelers, no? Na maghahanap ka pa ng accommodation mo, flight reservations. At least pag nagpa-assist ka kay SMB, meron ka ng flight reservations. So yun lang, ilagay natin dito sa screen yung SMB, no? Kung gusto nyo rin magpa-assist sa kanila. Pero ako, I highly recommend na magpa-assist sa kanila, lalo na kapag mga ganitong Schengen visa or iba pang mga visa na mahirap i-acquire for us Filipinos. Pa-assist kayo sa kanila kasi mataas din yung visa approval rate nila.
No? So yun lang. Thank you again SMB Travel and thank you kay Switzerland Embassy sa pag-grant sa atin ng Schengen Visa.